Good evening dito sa Middle East. Good evening sa lahat ng mga ka-OFW ko. Kumusta na kayong lahat, no? Kung saan man kayo dito sa Middle East. Hello, kumusta? Kumain na ba kayo? Tapos na ba kayo sa trabaho? Ako ito pa. Nagpa-plansa. Mamaya pa ako kundi kakain. Nagluluto ako ng Indomie. Guys, mga ka-OFW, mga kalodi. May ano pala, tungkol pala sa, may nagsabi kasi na, isang ano din siya vlogger, sabi kasi niya na, kung naka-aswat na ba daw, nakabuhat na ba daw ng gasol. Oo. Dito sa Middle East, mga kalodi, mga ka-OFW, hindi naman lahat pero, usually kadalasan, no? Kailangan matuto kang magkabit ng gasol, magbuhat ng gasol kahit mabigat. Ako din mag-isa ng bigas, hinihila-hila ko na lang, kinakaya ko, kasi ako lang mag-isa. Yun. Kargador ka ng bigas dito, lahat na. Kailangan matuto ka magkabit ng gasol, kasi pag ikaw lang mag-isa, magugutom ka kasi hindi mo alam. Ang sakit naman kasi dyan, kailangan mo talagang matutunan, kasi nung una ako dito, hindi ko alam. Nagpaturo talaga ako. buhat ng gasol, oo. Bigas, oh. Asukar. Mga gatas, hindi karton. Lahat na. Lahat na guys, kargador ka dito, lahat. Yung dati nga, makalulodi na lang naranasan nyo. Ako dati, inaakyat ko pa dito sa third floor yung bigas. Tinulungan ako ng alaga ko. Yung kuto ng bigas, pumunta sa damit, ayun. Para kang ako pinarusahan dati. Ganun yun. Kaya, sa mga hindi sanay sa trabaho sa Pilipinas, magsanay na kayo. Kasi ako dito, kargador ako ng bigas, lahat na. Asukar, yung sako-sako na asukar. Oo. Kasi hinahati-hati yan sa buong pamilya dito. Yun. Tapos yung tomato paste na karton-karton din. Ayan. Lahat. Guys, lahat na mga kalodi. kaya sa ano dyan, sa mga first timer o kaya sa hindi nakaranas ng ganitong trabaho dyan sa Pilipinas, naranasan ko din sa Pilipinas. No? Pero hindi masyado kasi sa Kuwait, hindi ako pinapabuhat kasi alam niya babae ako. Dito kasi no choice kasi ako lang mag-isa. Sa Kuwait kasi may anak na lalaki. Hindi ako pinapabuhat. Oo. Kung ano lang doon, kasi umpisa na kasi pag nagpadala ng pera dyan sa Kuwait, ako mismo magpadala, hawak ko yung ikama. Dito yung amo ko. Makaano lang ako ng ikama ko pag pupunta ng Kuwait. Yun. Kaya take note sa mga bago pa. Kaya tapos no, yung table sittings din sa Pilipinas, yung sa TISDA, mga taga-assister, yung ano, sa TISDA, training, first timer, no. Nung first time ako, hindi ko talaga alam paano ano ng mga table sittings, no. Pero natuto lang din ako. Pero pagdating dito, mga kalodi, mga ka-OFW, hindi yan nagamit. Alam mo saan sila upo? Sa sahig. Yung carpet sa pina ng tawag na supra. Akala nang nakakaalam ng iba dyan ang sarap? Hindi. Kaya dapat marunong din kayong mag-ano ng pera, no? Yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas na mahirap ang trabaho, lalo na sa mga pabrika o sa sibiyasan, mabigat yan, no? Diba? Kaya sa bigasan. Dapat marunong kayo mag-isip. Huwag nyo iwaldas yung pera nyo. Mag-isip kayo kasi maraming hindi kumakain ng bigas. Mahal ang bigas.
Kaya paano na kaya pag nag-asawahan na yung mga tao dyan sa Pilipinas, ang mahal pa ng bigas. O, diba? Tapos, sabihin ng iba dyan, sarap ng buhay. Yun wala alam na. Kayo dyan sa Pilipinas, tulog na. Kami dito mga OFW, trabaho pa, nagdadaraw pa kami. Lalo na parating na si Ramadan, ako patay na. Ganyan na yung mata, tsok, wala nang tulog. Ganon dito sa Middle East. Kaya sa mga first timer dyan, kailangan yung lakasan ng loob. To be sacrifice lang kasi mahirap din pag may kasama ka kung bakit. Sip-sip sa amo, tapos sumbong ng sumbong kung ano-ano. Ayoko na ganyan kasi mayroon nang nakaranas ng ganyan yung pinatay na Pinay, yung nagpatay yata ito piyakin niya. Oo, yung mga kasamahan niya ibang lahi. Close siya sa amo niya, nagsilos. So, pinatay siya. Binugbog ng mga ibang lahi. Kaya pinakaaya din ng amo ko yung ibang lahi din. Kaya nga, mas okay yung solo ako. Di bali maraming trabaho. Matapos man din yan. Bilis-bilis ako ng kilos. Ako nga, mga kalodi, sa Pilipinas dati, yung sila sa bahay, 5, no? 3 anak. Mag-asawa, 5. Tapos magluto ako, maglaba, maglinis, magplansya. Oh, may bata pa. Oh. Pero may kamera yung bahay, CCTV, lahat. Bakit ko na kaya? 5 years din ako doon. Ang amo ko Chinese. Yun din ako, nagluluto din ako doon. Sa mga lang, kung anong hirap dati mo. Kung anong hirap dating panahon. Kasi kami talaga pinakamahirap eh. Pinakamahirap. Sabi nga ng mga tao dun sa amin, kami daw talagang pinakamahirap. Bakit? Yung bahay namin, hug-hug na. Tapos, sinatop na mo kugon or sinipit. Dati. Basta sabi ko nga sa mama ko dati kung mayroon pang abroad, kung alam ko parang may agency na okay. Dati pa ako nag-abroad. Kaya lang yung mama ko. Sabi naman ng mama ko, akala mo kung ano daw ang natapos ko. Wala naman yan sa pinag-aralan kung marunong ka. Mas mahirap nga sila kasi hindi ang kalitok ng English. Kailangan pang i-google. Yung mga kadalasan mga Kuwaiti, gustong-gusto ng Pinay kung bakit. Ang Pinay kasi mabilis makakuha ng English. As matalino nga daw. Mayroon yung nakapag-abroad no, Saudi yun siya, no read, no write. Bakit nakapag-abroad? No read, no write siya. Tapos bumalik naman siya ulit. Saudi, no read, no write yun. Oh, wala yan kung ma-professional ka o wala kang pinag-aralan, pero kung ginamit mo ang utak mo, why not? Kaya, hindi po mahirap. Marunong ka sumulat bumasa. Ano nga, tawag dito. Ano nga kadalasan kasi. Kaya, be kind and thanks for watching mga kalodi. God bless and have a good day, have a nice day. Thanks for watching. God bless. Mwah. We love you all. Mwah. Bye bye and God bless.